And don't let our emotions, no, na kontrolin tayo, kundi tayo mag-control dun sa emosyon po natin para maiwasan natin yung paggawa ng pagkakasala or pagkakamali sa mga decision na ginagawa po natin. And tayo na sa Colossians 3 verse 23, ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kung babalikan po kasi natin yung mga Jewish people, no? Dati po yung mga ginagawa nila para pakitang tao. So hindi po natin maiwasan in our generation nowadays, may mga ganun talagang tao. Ngunit ang pagsusulit natin bilang isang Kristiyano, no, ang sabi dito sa Colossians 3:23, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Hindi yung ginagawa natin na uma-attend tayo dito ng once a week para lang makita ng kapatid kasi may utang na loob or merong sabihin nating mga kamag-anak, no? So ginagawa natin para sa mga ganong reason. No? Hindi po dapat gano'n, kundi para sa ating sariling pagsusulit sa Diyos, para dun sa Savior na ating inaasam pagdating ng judgment ng Panginoon. So as a Christian, dapat gano'n po yung principle po natin. We stand firm dun sa faith na meron tayo against the enemy, against sa mga struggles. So dapat gano'n ka-brave yung ating character as a Christian. And sa Hebrews chapter 10 verse 22, sabi diyan, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. That means baptism. Kung tayo ay nabautismuhan na aralan, so nakita po natin, no, ilang beses na itinuro ni Brother Jason dito, yung Stairway of Heaven mula sa pakikinig up until the baptism. And then sa 1 Corinthians chapter 15 na yung pananatili bilang isang Kristiyano. Ang sabi po dyan, nahugasan na. So dapat aware na tayo as a Christian kung ano yung mali, kung ano yung tama at sa mali na gagawin po natin. Dapat lagi natin isinaalang-alang sa ating pag-iisip na Kristiyano tayo na mayroong pinagbabatayan o may sinusunod na kautusan. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 verse 12, na fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. So kung gagawa tayo ng mga bagay na alam nating mali, pero minsan nasusunod yun ang pita ng laman sapagkat kagustuhan, hindi natin mapigilan, o in that instances po, hindi natin na-obey yung commandments ng Diyos. At sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob nyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. No? Way back dun sa mga Israelites kung paano sila naging matigas yung ulo nung dinala sila ni Moses na ginagawa yung 10 utos, pero gumawa sila ng itong tupa dun sa baba. Nakita ng Diyos kung gaano katigas yung kanilang mga puso. Kaya dito sa Ezekiel chapter 36 ay sinabi na bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Sapagkat ang Diyos, tulad po ni Apostol Pablo, noong naging vessel ng kanyang salita, naging lalagyan ng kanyang salita, he is a Christian persecutor. Kapag nakasalubong yan ang mga Kristiyano, talagang kung hindi niya papatayin, kung ano yung gagawin niya, ganun po kabigat si Apostol Pablo before siya makonvert as Pablo nung Saul pa lang po siya. So, yun po yung kwento, ginamit ng Diyos. Sapagkat ang Diyos nga po ay gumagamit ng tao sa iba't ibang sitwasyon kung saan niya ito ilalagay. Di ba nga yung sa Jeremiah 29:11, sabi doon, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Kasi nga alam ng Diyos what is best and what is meant for us. Kung ano yung nakabubuti para sa atin bilang isang anak niya. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay pagpapahayag ng ating pag-ibig at pagpapahalaga sa Kanya. Ang pusong handang sumunod ay tanda ng tunay na pagmamahal.
Sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga utos, natututo tayong maging matatag, maunawain at mapagpakumbaba. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng pusong handang sumunod upang maranasan natin ang kanyang pagmamahal, gabay at kapayapaan, at upang tayo maging mabuting tao. So ito na po, binigay nga yung tinatawag na free will. No? Sinasabi diyan na ikaw bilang isang tao, although binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan sa John 3:16, pero may free will. Gagawin mo kung ano yung gusto mo, ikaw yung pipili. Kung binigyan man tayo ng Diyos minsan ng pagkakataon na, halimbawa, nasa bingit tayo ng kamatayan o nasa sobrang hirap na sitwasyon, and then binigyan niya ng miracles, no? As yung free will na nandoon, it's up to you kung gagamitin mo yung sitwasyon ng bilang isang testimony na magpapagamit ka sa Diyos bilang kanyang isang anak, no? To spread the word of God, to spread the goodness ng gawain, or naranasan mo na yung ganong miracles ng Diyos pero patuloy ka pa din sa paggawa ng pagkakamali. So may mga ganong pagkakataon, kaya merong free will na nag-exist sa bawat isa sa atin. Ayan. Dahil na may free will, it's up to you kung magpapakontrol ka sa Diyos o hindi. Kahit na may Bible pa yan, meron tayong binabasang Bible araw-araw, nakikinig tayo ng pananambahan tuwing linggo, no, may free will at may free will tayo. Yung ginagawa natin after the church until Saturday, hindi naman natin alam sa isa't isa. Diyos lang yung nakakakita ng ating ginagawa. So Diyos din ang maghuhusga kung tayo po ay dapat dun sa pag-asa na binigay. Ayan, kung nakikita natin na yung iba sa panahon ngayon, ginagawa yung mga kalayawan, ngunit tayo bilang isang Kristiyan, hayaan natin ang Diyos ang mag-control sa atin. Yung sa Romans 12 verse 2 na sinabi ni Brother Jason kanina, na kayo'y magbago ng inyong pag-iisip. Kung nakikita nyo na ang sanglibutan ay masama at nauudyukan yung iba na maging masama pa, huwag na tayong makisama. Magsiiba na lang tayo na makita tayo na kahit gaano karumi, kahit gaano masama yung mundo, we still stand firm dun sa pagiging isang mabuting Kristiyano. Ayan, kung meron tayong mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, na inuudyukan tayo na gawin ang mga bagay na ito, no? Galatians 5 verse 19, mga kung ano-anong panayawan, huwag po tayo makiayon, sapagkat yan po ay gawa ng laman, at ang pakikiayon sa laman, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ay pakikipag-away sa kanyang Ama. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang pumili, kahit na alam natin kung ano ang tama, may kalayaan tayong sumunod o hindi. Napakaswerte po natin, sapagkat yung mga tao na nakasama ng ating Panginoong Jesucristo, nung nasa katawang tao siya, including the apostle, kumbaga nung panahon na yun, mahirap sa kanila para yung free will. Sapagkat pinipersecute na yung mga Kristiyano kapanahunan nila. Kaya tayo ngayon, maswerte tayo, walang kung anumang banta, walang threat sa atin sa labas. No? Kung Christian ka, papatay ka paglabas, walang ganun. No? Kaya magsilbing halimbawa yung naging buhay ng mga apostol at ng mga naging tagasunod ni Kristo sa nakaraan para po sa atin. Ang puso ng tao ay maaaring maging matigas kapag pinili niyang itulak ang kalooban ng Diyos nang dahil sa sariling kagustuhan o pagnanasa. Exactly po, no? Kasi tayo, meron tayong mga kagustuhan o pagnanasa bilang isang tao. Ngunit dahil nga ang Diyos ang umiiral sa atin, nakokontrol po natin ang ating sarili na huwag gawin, at kung nagagawa man natin, nakakapaghingi tayo agad ng kapatawaran. Ano po? Sapagkat tayo ay merong Espiritu Santo, may Holy Spirit na nag-guide sa ating mga ginagawa, sa ating mga desisyon sa buhay. At may mga pagkakataon na hindi rin naunawaan ng tao yung kabutihan ng utos ng Diyos kung hindi naniniwala sa kanyang kapangyarihan. May mga ganyan tao, especially yung mga non-Christian people, yung mga hidden people, ano po, kung hindi sila naniniwala, sapagkat hindi nga nag-i-exist sa puso nila, sa isip nila, yung Spirit of God, kagaya po natin.